Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Yan po, yung isa sa pinakamaganda at pinalakpakan na parte ng SONA ng ating presidente, itong pag-aalis po sa systems loss na sino-shoulder ng mga consumer ng Meralco. Sige, paliwanag ito natin ang maiintindihan ng masa, no? Ito pong systems loss, ito po yung electricity na nawawala sa distribution at sa transmission. Kumbaga, galing sa planta o galing kung saang mang poste yan, transformer, etc., no? Doon kukunin yung kuryente, itinatransmit yan o dinidistribute sa kabahayan. Yung mga kuryente na nawawala, syempre may pagaganahin ka mga utilities dyan. May mga jumper, may mga magnanakaw ng kuryente, no? Yung nawawalang kuryente na yan, bago pa man makarating sa consumer, yan po ay systems loss. So, ang nasa current regulations natin, actually hindi naman trip-trip lang ng Meralco to. Huwag kayong magalit ng todo sa Meralco, no? Dahil yan po ang regulation. Kaya nga, ang sabi ng ating presidente, baguhin nyo, i-amend nyo yung EPIRA law, baguhin nyo yung regulasyon. Kasi, ang kilos ng Meralco, may pinagbabatayan silang regulasyon. Again, hindi lang kasalanan niya ng Meralco, may batas tayo, may regulasyon tayo na pinapahintulutan yung ganyang maling sistema. So, ito na. Ang systems loss na yan, supposedly, sagot ng kumpanya yan, di ba? Kasi hindi ko naman kinusumo yan. Kung akong consumer, sarili ko iisipin ko. Hindi ko kinusumo yung kuryente na yan. Bakit ako magbabayad dyan? For example, ninakaw yan ng kapitbahay namin. O kahit hindi kapitbahay, ninakaw yan ng kabilang barangay. Bakit kami ang magbabayad dyan sa ninakaw nila? Wala silang binabayar kasi jumper sila, no? Pasok sa systems loss yan. Ang problema sa regulation natin, pinapasalo sa consumers. Magkano yan ka-coffee? Currently, ang rate niyan ay 5.7%. Ilan ang 5.7%? Oh, for example, ang bill mo sa common na bahay, 3,000 yung bahay mo, di ba? Yung electricity bill mo per month, 3,000 times 5.7%. 171 po yan. 3,000 yung bill mo, 171 ay babayaran mo dahil systems loss yan na hindi mo naman ginamit. Plus, may 12% pa na VAT. O, 171 na, di ba? 171. Yung pera na hindi mo naman dapat bayaran, lalagyan pa ng VAT. O, 12%. For example, plus 20 pesos pa. O, 171 plus 20.52. Magiging 191. Ilang kilong bigas na yan? 4 na kilong bigas na yan. Yan po yung systems loss. Matagal na yan. Wala nakakapansin. Tanging si Presidente Marcos lang ang nakapansin. At binigyan niya ng emphasis yan sa kanyang State of the Nation address. Kapag sinabi ng Presidente sa kanyang SONA, nagiging totoo. Nagkakatotoo. Mabilis na kumikilos ang mga mababatas para amiyandahan yung EPIRA law, amiyandahan yung mga existing regulations para matanggal na yan. Imagine mo kung 3,000 yung bill mo, minus 191, magiging 2,800 na lang po. Nakamenos ka ng 200 pesos, more or less. Laking bagay yan. For example, ako, malaki ang bill na binabayaran ko. Let's say, 12 to 15,000 ako. Every month, no? Sige, sa 12,000 na lang, pinakamababa, no? O, times 5.05 times 0.05%. Oh, that's 684. Plus, lagyan mo pa ng VAT. Magiging 766 yung matitipid ko sa isang buwan. Diba? Wala nakapansin yan. Si PBBM lang nakapansin yan. Kaya kahit DDS makikinabang kayo. Kasi malaking savings yan sa kaperahan ninyo. Diba? Mas makakatipid po kayo. Diba? May iba paggagamitan kayong iba. O sige, pambili nyo ng pagkain yan. Pambaon nyo ng mga anak ninyo yan. O pandagdag sa pamasahin ninyo yan. O pandagdag nyo yan sa savings. O, mas masarap na ulam mabibili nyo. Kung kayo po isanay sa itlog na lang, puro itlog na lang at puro noodles na lang, o makabili-bili kayo ng kaunting karne. Makabili-bili kayo ng kaunting manok dahil nakatipid kayo. Malaking bagay po yan, Let's assume 200 pesos lang, 200 pesos lang sa isang buwan. Malaking bagay na po yan kung iipunin mo yan. O times 12 months for example, no? O 200 times 12.
That's 2,400. Pwede mong ibili ng insurance. Bagyan. Maliit pa yan, no? Insurance or health card mo. Marami kang pwedeng paggagamitan. Okay, ka-coffee, paano ba kinocompute yan? Para malaman natin kung ilan yung systems loss ninyo, no? Ganito lang po. Sige, kumuha kayo ng calculator. Para alam nyo kung sakali ilan ang mawawala sa bill ninyo, matitipid ninyo. Ilagay nyo po yung amount ng binabayaran yung bill. For example, no? Ang bill nyo po ay yung common, sige, 3,000. 3,000 yung bill ninyo, di ba? Pindutin nyo po yung times. Ang systems loss po natin, ang rate ngayon ay 5.72. Sa mathematics, di ba, pag percent, mag-move ka ng dalawa pa atras. So, times 0.0572. So, kung kahit 0.05 lang, kung estimate lang, di ba? Para makuha mo po yung 5%, 5.72. Oh, again, yung amount, 3,000 times 0.0572 or times 0.05 lang kung ayaw nyo na isama yung butal, no? So, ang matitipid mo ay 171 pesos. Plus, 12%, papatawan mo pa ng 12% yan, times naman, times 1.12. Kasi, yun yung VAT, no? 1.12. So, ilan ang matitipid mo? 192. Almost 200 pesos po yung matitipid ninyo kapag inalis na po itong systems loss na ipinatutupad po ngayon ng current regulation natin. Di ba? Na wala nakapansin. Na dinedma lang yan ng mga previous administrations. Biruin mo, kuryente mo ha, hindi mo ginamit, pero bakit ikaw yung magbabayad? Tama yung mga hinaing dito ng taong bayan natin eh. Mababasa mo yung taong bayan eh. Actually, marami na po nagreklamo dito, matagal na po. Itong issue sa Meralco, lalo na recently, no, ilang mga nagsunod na buwan eh, talagang tumataas yung bill natin sa kuryente. Sunod-sunod yan, ilang buwan yan. Tapos, abrupt pa yung pagtaas. Oh. Ang tawag natin dyan, hindi siya gradual. Ang bilis talaga umangat. Oh, ngayong buwan, nakita nyo yung bill nyo, lumabas na yung bill eh, di ba? Ang laki ng binaba naman. Bumaba ako eh, no? Kasi same consumption naman ako. Bumaba yung konsumo ko, pero bumaba yung bill ko. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Tingnan nyo yung bill ninyo, baka bumaba din po. Kasi bumaba po yung sa akin, malaki rin po yung pag-adjust, no? Okay. Kaya marami po ang natutuwa dito ng mga kababayan natin, even yung mga negosyante. Isipin mo na lang negosyante. Ako, sige, may isang kumpanya. Ang daming aircon eh. Sa isang kumpanya lang, ha? Nagbabayad po ng bill, 1 million a month. Malaking kumpanya. 1 million a month. Kuryente lang yun, ha? Bill niya lang sa kuryente yan. 1 million. Isipin mo kung ilan ang matitipid niya. 57,000. Imagine mo, 1 million yung bill mo, 57,000 yung matitipid mo. Dagdag kita yan sa kumpanya. Anong pwedeng gawin niya? Siyempre, baka pwede naman taasan yung sahod ng ilang manggagawa, pero too much na yun, no? Or baka naman magamit niya sa expansion ng kanyang projects. Marami magkakaroon ng trabaho. Nakikita niyo yung effect? Dumadami po yung epekto. Ito yung mga unnecessary na bayarin na pwede naman palang alisin. At ang presidente, si PBBM, kaya siya pinalakpakan dyan. Actually, yung sona niya kahapon, one of the best sonas ni Presidente Marcos. Very strong, very powerful yung bitiwang mga statement ng ating presidente. Kaya siya pinupuri. Even yung mga DDS, natuwa sa ginawa po ng ating presidente. Sa mga susunod na episodes, pag-usapan pa natin yung income tax. Maganda rin pag-usapan yung income tax na yan eh. Kasi, di ba, pinalawak yung exemption. Once na maging approved na yan, kapag ang sahod mo ay below 29,000, more or less 30,000, kapag mas mababa sa 30,000, yung sahod mo sa isang buwan, wala ka ng income tax. Di ba? Savings yan. Malaking savings yan para sa manggagawa. Ito yung sinasabi natin na yung gobyerno ay hindi lang para sa mahihirap na pamilya, kundi kasama na rin yung mga nasa middle class. Na 30,000, malaking bagay na po yan. Way above the minimum wage yan. So in short, medyo ano na po yan. Medyo nasa malapit-lapit na rin sa middle class yan. Malaking savings yan para sa kanila. Yan po yung mga tinutulugan ng previous administrations, previous leaders natin. Hinayaan lang nila yan. Si Presidente Marcos, nakikita niya yung mga mali. Nakikinig siya sa sinasabi ng taong bayan. Ito po, Mr. President, ito yung mga pagkukulang. Ito yung mga dapat natin ayusin. Inaayos po ng Presidente yan. Kaya pasalamat tayo kay PBBM. Ikaw naman, Diles, nakikinig ka, baka naman pwede ka rin magpasalamat, di ba? Sa ginagawa ng ating Presidente. O siya, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.